sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para saan pa ba kung magsisikap ako? Hindi naman ako pwedeng magkaroon ng maligayang pamilya, Kuya Jomel. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan nakadarama ang tao ng pagkaawa sa sarili, lalo na kapag sunod-sunod ang kanyang kabiguan, paano nga ba ito mapagtatagumpayan? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Carlita sa ating tulang sa kanyang panahon. Mabuti naman. Nagkaroon ka ng panahon para dalawin ako, Greg. Pasensya ka na, Carlita. Masyado ako naging busy nitong mga nakaraang araw. Binigyan ko rin ng panahon ng sarili ko na makapag-isip tungkol sa pinagtapat mo sa akin. Bakit? Anong inaisip mo? Nanatili akong binata at naghintay ng tamang babae para maging ina ng aking mga magiging anak. Dahil ang pangarap ko talaga, isang maligayang pamilya. Lahat naman ng tao, yun ang pangarap. Ang magkaroon ng maligayang pamilya. At akala ko, ikaw ang makapagbibigay sa akin nun. Hindi pala. Pwede ba? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, Greg. Ano ba ang ibig mong tukuyin? Sorry, Carlita. Pero ibig kong matupad ang pangarap ko. Kaya, kalimutan mo na lang ako. Sabi ko na eh. Katulad ka rin ng iba kong naging nobyo. Pero minahal kita, alam mo yan. Huwag mo na akong bigyan ng konsuelo. Nabuhay akong wala ka. Makapagpapatuloy pa rin ako. Carlita. Sige. Binibigay ko ang kalayaan mo. Carlita, anak, bakit hindi ka pa natutulog? Maaga ka pang papasok bukas. Itay. Umiiyak ka. Dahil ba kay Greg? Nakipag-break sa'yo? Opo. Oh. Bakit ba ito dinaranas ko? Naging tapat lang naman ako. Bakit mali ba yun, Itay? Hindi, anak. Tamang ginawa mo. Ang mga lalaking minahal mo ang siyang mali. Dahil hindi malawak ang kanilang pangunawa. Hindi nila matanggap ang iyong kapansanan. 2 beses na. 2 beses na akong nabibigo. Para bang kahit kailan, hindi ako pwede magkaroon ng maligayang pamilya dahil ayaw nila sa akin. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Huwag kang patalo sa sakit ng kalooban at kalungkutan. Itay, ang hirap. Nasaktan na naman ako. Oo, alam ko yun. Kahit pa, ipaglaban mo pa rin ang karapatan mong mabuhay ng maligaya. At makikita mo, makakamit mo rin yung balang araw. Ito pala ang sinabi niyo, Song Tonyo. Ang payat na nitong si Pinsan, ah. Paano? Madalas siyang walang ganang kumain. Buti nakapagtatrabaho ka pa. Madalas na rin niyang absent sa opisina ng pinapasukan niya. Para saan pa ba ako magsisikap ako? Hindi naman ako pwede magkaroon ng maligayang pamilya. Kuya Jomel. Naaawa ka lang sa sarili mo
Kaya mo nasasabi yan. Idilat mo ang mga mata mo, insan. Mas marami ang kahabag-habag kaysa sa'yo. Bakit hindi ka humugot ng lakas sa kanila? Para muli kang lumigaya. Hindi ko alam ang gagawin ko, kuya. Parang wala na akong gana sa buhay. Mali. Hindi dapat ganun. Mabuti pa, sa ibang lugar ka muna magtrabaho. Jomel, ano ibig mo sabihin? Chong, may agency po na nagpapaalis papuntang Hong Kong ang bayaw ko. At hiring sila ng mga tao ngayon. Kung gusto ni Pinsan, papasok siya dun. Kuya Jomel, Kailangan mo mag-ibang lugar, Carlita. Para makalimot ka. Makaiipon ka pa dun. Oh, anong masasabi mo, Jomel? Maganda, Chong. Tiyak na matutuwa si Pinsan pag uwi niya. Makikita na niya mga paupahan niyang apartment. At ito maganda yung bahay. At lahat yan ay naipundan niya dahil sa tulong mo. Salamat sa iyo, pamangkin. At tulungan mong yung pinsan na makalimot sa kanyang kabiguan at sa pagkaawas sa sarili. Pinsan ko po siya. Kaya tama lang na tulungan ko. Ay, sa makalawa na nga po palang dating niya, no? Kaya maganda na po kayo. Aba, oo. Magkakaroon tayo ng salo-salo pagdating niya. Hazel, nakikiramay ako. Aling Carlita, wala na po ang mga magulang ko. Mag-isa na lang po ako. Bakit? Wala ka mang kamag-anak na pwedeng makatulong sa iyo? Nasa Bisaya pa parehong kapatid ni Nina at Tatay. Tinawagan ko po sila sa cellphone. Oh, Pero hirap daw po sila sa buhay. Kaya hindi raw po sila makakapunta dito. sinong makakasama mo dito sa barong-barong ninyo? Eh, delikado sa'yo ang mag-isa rito. Paala na po. Wala naman po akong magagawa eh. Uli lang lubos na po ako. Kung gusto mo, pagkalibing ng mga magulang mo, di sa akin ka na lang tumira. Tutulungan kitang makapag-aral. Po? Oo. Patitingnan ka pa namin. Aampunin niyo po ako? Sa nakikita ko, hindi naman pera ang kailangan mo, kundi atensyon at pagmamahal. At yun, handa kong ibigay sa iyo. Ha? Sa makalawa ng opening ng pangalawa mong restaurant, Opo, anak? Itay. Aba, ang bilis ng pag-unlad ng negosyo mo, ah. Eh, talagang nakabuti ang pasya ko na huwag nang bumalik sa Hong Kong. Nagkaroon pa ako ng anak sa katauhan ni Hazel. Oo nga. Sa 1 linggo ng graduation niya sa elementarya. Oo, at may award siya, ha? Kasi masipag siyang mag-aral. Mabait at napakagalang pa. Nakapangihinayang kung hindi siya magkakaroon ng magandang kinabukasan. At alam niyo ba, dahil sa kanya, naramdaman ko, buo ang aking pagiging babae. Greg? Ikaw palang sinasabi ng anak kong bisita. Anak na pala ang turing mo sa iyong ampon. Ay, oo naman. Dahil napamahal na siya sa akin. Ay, kumusta ka na? Maraming taon din tayong hindi nagkita, ha? Eto, nakapag-asawa. Hmm? Pero nagkahiwalay din. Sumama siya sa ibang lalaki.
tinira pa yung ipon namin. Ganon? Naku, I'm sorry to hear that. Carlita, nagbalik ako para dugtungan sana ang ating nakaraan. Ano? May asawa ka na, ha? Hiwalay na kami. Niloko pa niya ako. Kaya naalala mo ako? Mahal pa rin kita, Ay, Carlita. naku, Greg. Ikaw ang pumili sa kapalaran mo. Kaya magpakatatag ka. Sikapin mong maging maligaya kung anong tama. Bakit ba ganyan ka magsalita? Dahil ba kay Hazel? Hindi ka niya mapaliligaya. Iba ang kalinga ng isang asawa at iyon ang kaya kong ibigay. Minsan mo na akong binigo. Paano pa ako maniniwala sa'yo? Kalimutan mo na gusto mong mangyari. Hindi mo ako makukumbinsi. Amo ko na yun? Naghahanap pa ng damay sa sinapit niya. Noon, iniwang ka niya. Dahil akala niya hindi siya magiging maligaya sa'yo. Dahil nga hindi ka maaari magkaanak. Ngayon na nabigo siya at tagumpay ka naman, gusto ka niyang balikan? Hindi naman ako pumayag, Sherry. Limot ko na siya. At saka maligaya na ako sa kung ano ang meron ako ngayon. Buti naman maliwanag ang isip mo. Hindi ka nadaig ng panunukso niya. Wala pala dito si Carlita, Antonio. Oo, Sherry. Si Hazel lang ang kasama ko dito. Pinasyalan kasi ni Carlita ang pangatlo niyang restaurant. May sakit ho kayo? Hindi, trangkaso lang ito. At saka, inaasikaso ko ng aking apo, si Hazel. Ay, naku, ang bilis ng panahon, ano ho? College na ho siya, ano, Antonio? Oo, at medisina ang kinukuha niya. Para daw may doktor na kami ng nanay Carlita niya. Hazel, dito natin itatayo ang magiging klinika mo kapag nakagraduate ka na, anak. O, ayos na ba sa'yo ang sukat nito? Opo, Nanay Carlita. Maraming salamat po. Ikaw talagang bata ka, oo. Puro ka na lang pasalamat. Hindi ko na mabilang kung ilang beses mo nang sinabi yan. Dahil utang ko po sa inyo ang lahat ng meron ako ngayon. Hindi ko po yan malilimot, Nanay. Alam mo, Iha, naging maligaya ako nang kupkupin kita. Napunan mo kasi yung kulang sa akin. Pangako ko po, paglilingkuran ko kayo ni Lolo Tonyo. Sana, huwag mo ring makalimutan na magbahagi ng tulong at pagmamahal sa kapwa mo. Para kahit pa dumating ang panahon na dumanas ka ng kabiguan. Hindi hadlang ang kabiguan sa pagtatamo ng tunay na kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-una
sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dexter? Ano ginagawa mo? Elmer, Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong umaabuso sa napakaliit nilang kapangyarihan. Ginagamit pa ito sa paglabag sa batas na dapat naman nilang pangalagaan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Dexter sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, bakit gising pa kayo, Nay? Hinihintay kita. Bakit ngayon ka lang? Oh, Kanina pa tapos yung duty mo sa presinto, ah. At nakainom ka pa. nagpaalis lang ako ng pagod, Nay. Konti lang naman ang nainom kong alak eh. Anak, Oh, may mga pulis na nakagagawa ng hindi tama dahil nakainom. Kaya dapat iniiwasan mo yan. mga tanga kasi mga pulis na yun eh. Hindi nag-iingat. Dexter! Kaya, Nay, matulog na kayo. At huwag niyo na akong inaalala. Kaya ko sarili ko. Ang takot lang ng mga taong galawin ako. Oh, tapos na ako maglinis ng bahay, Pedring. Ano ba yung sasabihin mo? Yung kwarto ng anak mo, nakita ko. Dalawa na nga ashtray doon. Puno pareho ng ubos ng sigarilyo. Talagang batang yun, pambihira. Pinagsabihan ko na sa masasamang bunga ng paninigarilyo. Wala eh. Ang lakas pa rin magsigarilyo. Pati pag-inom ng alak, malakas din. May sayang ang kita niyang nauubos sa mga bisyo niya. Oo nga eh. Dapat nga pag-ipunan na niya ang kasal nila ni Lily. Kaso ang tigas ng ulo. Sana naman. Tigilan na niya ang mga bisyo niyang yon bago pa siya ipahamak ng mga yon. Dito tayo kakain, Dexter. Oo, sabi eh. Bakit parang nagulat ka? Kasi naman, ang mahal dito. Baka maubos ang pera mo dito. Hindi. Second anniversary natin ngayon. Kaya pinagandaan ko ang okasyong ito. Ay, ito nga pala. Gift ko sa'yo. Anong laman ng maliit na Pwede kamay ito? buksan mo para malaman mo. Ayan. Ang gandang kwintas. Nagustuhan mo ba? Oo naman, Dexter. Pero, ang mahal nito. Baka nangutang ka pa para lang dito. Hindi May pera kong ipinambili niyan. Saan galing? Doon sa nagpatulong sa akin. Binigyan niya ako ng konsuelo. Aba, mahal ang kwintas na yan, Lily, ha? Kung di ako nagkakamali, 2 buwan na sweldo niya yan sa pagpupulis. Ay, tama ka, Ate Ami. Pero, pera naman daw niya ito eh. Hindi raw siya nangutang. Napakagastos naman ang nobyo mo. Ang relo at singsing niya mamahalin din. Pati yung damit at sapatos, branded lahat. Saan kaya niya kinukuha yung ginagastos niya sa kanyang mga luho? Yan din ang tanong ko sa sarili ko, ate. Duda ako dyan. Baka may maling ginagawa yan. Ate naman. Oo. Sabi niya galing daw sa nagpapatulong sa kanya ang pera niya. Naku,
Konsuelo daw yun para sa kanya. Ay, sinabi ba sa'yo kung anong tulong yung hiningi sa kanya ng mga taong yon? Ano na naman bang sasabihin nyo, Nay? Pwede ba huwag kang ganyan, Dexter? May, parang bagot na bagot ka pag pinapayo. Kasi naman ginagawa nyo kung parang bata. Inay, pulis ang anak nyo. Nakalimutan nyo ba yun? Pulis ako eh. Anak, alam namin yon. Pero lagi pa rin kami nagpapaalala dahil lalo kang dapat maging mabuting halimbawa ngayon. May katungkulan ka na. Ano ba yung sasabihin nyo? Tigilan mo na yung labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo. Sakit lang ang ibibigay niya sa'yo. Baka makasama pa yan sa kapangyarihang hawak mo. Ayan nyo, hindi na ako iinom at maninigarilyo. Sana nga anak, totohanin mo Oo, yan. totoo yun. Dahil iba ng libangan ko ngayon. Hindi ko gusto ang nangyari. Nakatakas ang mga raid natin. Commander, malamang may nagtip sa kanila. Masusugod tayo. Siyak yun. Kaya lang sino ang naghuda sa atin? Malalaman din natin yon, Commander. Dahil naniniwala ako na hindi sa habang panahon mamamayani ang masamang gawain. Di ba, Dexter? Oo. Tama ka, Elmer. Tama ka. Tsaka nagkakamali. Hanggang narito ako, mamamayaning diskarte ko. O kayong dalawa. Sir. Umuwi na kayo. Pag-usapan na lang bukas ang susunod nating hakbang. Nasa labas ang mga kasama ko. At wala pa rin si Elmer. Tama-tama. May pagkakataon pa akong bumatak. Kahit dito sa CR, magagawa kong gusto ko. Okay talaga sa pakiramdam itong sapo. Mas masarap ang tama kaysa sa alak. Ang mga tanga kong kasama, hindi nila alam kung sino ang nagpaprotekta sa mga puser. Wala silang kamalay-malay na ako yun. Sige, babatak na ako. At hindi nila alam na may iba rin kaming kasama. Nakasabot din ng mga yun. Dexter? Ano ginagawa mo? Elmer! Nagdodroga ka rito sa CR natin? Elmer, bro, huwag kang maingay. Pag-usapan na lang natin ito. Ha? Ano ibig mo sabihin? Sinusuhulan mo ko? Saan na naman kaya nasabit ang anak natin, Andeng? Kanina pa tapos ang duty niya, wala pa rin dito. Kaya nga kinakabahan ako, Pedring Naiisip ko pag ganito, baka napaaway siya o kaya naman napahamak. Kailan kaya mauunawaan ng ating anak? Kung ang aso nga, inaalala ng amo di lalo na yung anak. Inaalala yan ng magulang. Sandali, may tumatawag sa cellphone ko. Baka anak natin to. Hello, Dexter! Asan ka na ba? Gabing-gabi na! Aligandeng, si SP Otto Elmer po ito. Ay, ikaw pala, Elmer. Oh, kasama niyo ba si Dexter? Bakit nasa yung cellphone niya? Kaya nga po tumawag ako sa inyo. Dahil sa kanya, hindi po siya makakauwi. Ha? Bakit? Nakakulong ho siya ngayon. Ano? Bakit? Anong ginawa ng anak ko? Bakit siya nakakulong? Sabi ko na nga ba, Lily may illegal na ginagawa yung nobyo mo. Kaya pala sobra-sobrang pera niya, ha? Nakakahiya ang ginawa niya, ate. Pulis pa naman siya.
At doon pa siya nahuli bumabatak ng shabu sa CR nila. Nalasing na siya sa kapirasong kapangyarihan na hawak niya. Kasi pa naman, sobrang taas ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi niya naisip, mapapahamak na siya. O anong balak mo ngayon? Sasama ka ba kina Aling Andeng at Mang Pigling? Hindi, ate. Ha? Ayoko siyang puntahan. Kagkalit ako sa kanya. Kalilimutan ko na siya. Inay, Bakit mo naman ginawa yun, anak? Bakit ka gumamit ng shabu? sinubukan ko lang ho yun, Nay. Hindi po ako adik. Ibigay po yun sa akin ng pinoprotektahan ko. Tumutulong ka pa pala sa operasyon ng mga puser. Anak naman, maling-mali yun. Ang batas ang dapat mong protektahan, anak. Ang kapakanan ng mga taong bayan. Hindi nagpapahamak sa bayan at mga mamamayan. Nagsisisi na po ako, Tay. Tay, pakiusap. Tulungan niyo akong makalaya dito. Ayoko pong makulong. Inalis ka na sa serbisyo, anak. Kaya pagdurusahan mo yung nagawa mong kasalanan. Hindi. Magpakabait ka dito, anak. At sikapin mong iayos ang buhay. Kahit narito ka sa kulungan. Oh, Diyos ko. Patawarin mo po ako sa pagmamalabis ko. Patawad po. May hangganan ang bawat kapangyarihan. May katapusan ang bawat katungkulan. Kaya't habang ito'y ginagampanan, magpunla ng kabutihan upang gantimpala ay kamtan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jenny Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbabayaran din niya yon. Paano pa, Inay? Paano pa ako magkakaroon ng katarungan? Walang nalilingid sa Diyos, Lirio. Hindi man tayo makasingil. Siya maniningil sa iyong kaapihan. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Bakit po binibigyan niyo ako ng pera, Ma'am Sonia? Alirio, ito'y tulong ko para sa iyo, ano? Dahil sa masamang sinapit mo dito sa aming bahay. Ma'am? O, gamitin mo ito para makapagsimula ka ng isang bagong buhay. Sabi niyo, tutulungan niyo akong hanapin ang nagsamantala sa akin. Oo, ginawa ko na yon. Pero, wala rin akong nalaman. Kaya ito na lang. Ito yung naisip kong gawin.
Ma'am Sonia. Bumangon ka, Lirio. At sikapin mong malimot ang iyong naging kasawian. Salamat naman at dinalaw mo ko, anak. Nay, Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? At saka bakit dala mo lahat ng gamit mo? si Ma'am Sonia po. Sinaktan ka ba ng amo mong babae? Di ba sabi mo mabait yun? Pinalis na po niya ako sa kanila. Pero bakit? Ayaw po niya kasi madamay sila sa nangyari sa akin. Nangyari? Nay, nirape po ako doon. Diyos ko. Sino lumapastangan sa'yo, anak? Hindi ko po alam. May takip po siya sa mukha. At pinaamoy niya ako ng pampatulog. Napakawalang yan ang gumawa sa'yo ng ganon. Pagbabayaran din niya yon. Paano pa, Nay? Paano pa ako magkakaroon ng katarungan? Walang nalilingid sa Diyos, Lirio. Hindi man tayo makasingil. Siya maniningil sa iyong kaapihan. Kumusta ka na, Lirio? Eto, pinipilit na bumangon. Kaya, pag nagbunga ang pagsasamantala sa akin, buntis ako, Joey. Lirio, naparito ko para sabihin sa'yo na hindi nagbabagong damdamin ko sa'yo. Joey. Oo, handa akong maging ama ng iyong dinadala. Pumayag ka lang na makasal sa akin. Ano? Baog ang asawa mo? Opo, Daddy. Yun ang sinabi ng doktor. Nang magpa-check up kami. Kaya pala. Ilang taon na kayong kasal? Hindi niyo pa rin kami mabigyan ng apo. Wala na pala magdadala ng apelido ko. Ay, naku, nakakalungkot. Hindi namin mararanasan ang maging lola at lolo. Mami, kung nalulungkot kayo, lalo ko. Dahil gustong-gusto ko maging isang ama. Kaso nga, baog ang asawa mo. Dapat pala hindi mo na lang siya pinakasalan eh. Di ba, Daddy? Mami, may pag-asa pa naman para maging ama ako eh. Paano? Mag-aampon kayo? Oo. Ay, hindi. Hindi, Mami. Ayaw Ano? na edit yun. Mag-aanak ka sa iba. Ay, naku. Lalo hindi pwede. Magagalit ang daddy ni Edith. Sisingilin yung pagkakautang natin dahil doon sa pagkalugi sa ating negosyo. Ay, pag nagkataon, magiging mahirap pa tayo sa daga, klaro. Hindi ho ako mag-aanak sa iba. Ano ba kayo? Ano? Kukunin ko yung tunay kong anak. Ha? Ang anak ko sa pagkabinata. May anak ka? Meron, Daddy. Oh, Mami, may anak ako kay kanino? Lirio. Sa katulong natin? Opo, Daddy. Nabalitaan ko kasi noon na nagbunga yung ginawa ko sa kanya. Kung ganoon, kamang hinana ko. Ikaw nga. Ikaw ang gumahasa sa kanya. Kumusta, Lirio? Kayo? Sir Baron? Oh, ako nga. Paano niyo
nalaman itong tinitirhan namin? Talagang hinanap kita eh. Bakit? Dahil sa isang importanteng bagay. Ano yun? Yung batang ipinagbuntis mo noon. Siya ang bunga ng pagsasamantala sa'yo. Bakit mo hinahanap yun ngayon? At saka, paano mo nalaman ang tungkol doon? Wala na ako sa inyo nang malaman kong nagbunga yun. Dahil nakibalita ako sa nangyari sa'yo. Lirio, ako ang nagsamantala sa'yo. Ikaw ang walang yang yun? I'm sorry. Ha? Nagawa ko lang yun dahil lasing ako eh. Hayop ka. Aray ko? Kasababo! Lumayas ka dito. Lumayas ka! Lirio, may ipakikiusap ako sa'yo. Ibigay mo na sa akin yung bata. Wala kasi kaming anak na asawa ko eh. Kaya, siguro mas mabibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Ayun, kaya mo siya hinahanap para mapuna ng kawalan sa buhay mo. Malas mo lang, Baron, dahil wala ng batang yon. Ipinalaglag mo siya? Hindi ako masama katulad mo. Hindi ko magagawang pumatay ng walang malay. Kusa siya nalaglag. Dahil sa hirap na inabot ko nung magkaroon ng bagyo sa dati naming tirahan. Hindi! Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit hindi niloob ng Diyos na maisilang ko siya. Para hindi siya mapunta sa isang masamang amang katulad mo! Walang hiya siya. Pasalamat siya wala ako dito. Dahil kung nandito ako, baka nataga ako siya. Noon pa man, may hinala na ako kay Sir Baron. Wala nga lang akong makuhang ebidensya. Pero ngayon, dahil sa paghahangad niya makuha ang bata, siya na mismo ang naghayag ng kanyang kawalang hiyaan. Ngayon, ramdam kong ibinigay na ng Diyos ang katarungan sa akin sinapit. Dahil bigong magkaanak ang lalaking lumapastangan sa akin. Pwede bang huwag ka nang magalit, Lirio? Sana ngayon, ibigay mo na rin sa akin ang inaasam ko. Ang pagbayag mong makasal tayo. Huwag ka mag-alala. Payag na siya ngayon. Si nanay talaga. Inunahan pa akong sumagot. Kasi naman sobrang tagal na ng paghihintay ni Joey. Totoo ba yun, Lirio? Payag ka nang makasal tayo? Ha? Oo. Handa na akong harapin ang panibagong buhay. Nakasama ka. Ang Diyos ay nagbibigay ng katarungan sa lahat ng kaapihan. Magkakaiba nga lamang ng kaparaanan, ngunit ito'y makakamtan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz sa kanyang panahon.
sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siya nga ba talaga may hangad sa pera ko o ikaw? Kenneth, Baka naman gusto mong mahulugan ang loob ko sa'yo. Nang sa ganon, ikaw ang ligawan at pakasalan ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hanggang saan at hanggang kailan nga ba dapat panigan ang isang kaibigan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Tanya sa ating dulang sa kanyang panahon. ang ibig mo sabihin, hindi mo talaga mahal si Kenneth, Cindy? Okay, best friend naman kita kaya magtatapat ako sa'yo. Talaga, wala akong damdamin sa kanya, Talia. Ay, kaya pala, hanggang ngayon hindi mo pa rin pinuputol ang relasyon mo kay Brandon. Kasi siya talagang mahal ko. Pero bakit ka pakakasal kay Kenneth? Dahil sa pera niya, ano pa? Kapag nakakuha na ako ng maraming pera sa pangit na yun, iiwan ko na siya. Pero Cindy, masama ang gagawin mo. Sisirain mo ang kahalagahan ng kasal. Sasaktan mo pa si Kenneth. Ang importante sa akin, maging maligaya ako. Kami ni Brandon. At mangyayari yun kapag nakuha ko na ang pera ni Kenneth na pangit. Talia, anak. Nagkagalit ba kayo ni Cindy? Paano ilang araw ko nang napapansin, iniiwasan mo siya. Kapag nagpupunta siya rito, nagtatago ka. Pati tuloy ako nakapagsisinungaling. Pasensya na po, Nay. Para kasing ayoko na makipagkaibigan pa sa kanya. Pero bakit? May masama ba siyang ginawa sa'yo? May masama po siyang ginagawa. Ha? Pero hindi sa akin. Kay Kenneth po. Sa nobyo niya? Opo. Hindi ba napakabait nun? Tama po kayo. Siya ang tumulong sa parents ni Cindy nung magkasakit ang mga yun. Anong ginagawa niya, anak? Niloloko? Opo. Dalawa silang nobyo ni Cindy. At si Brandon ang talagang mahal niya. Ay, kawawa naman pala si Kenneth. Siguro kaya ginagawa ni Cindy sa kanya yon. Dahil pangit si Kenneth. Pero mali pa rin ang ginagawa niya, Nay. Sabi niya, kahit nung mag-asawa na sila, pag nakuha na niya ang pera ni Kenneth, aalis siya. Sasama kay Brandon. Pambihirang bata yun, oo. Masama at napakasakit ang gagawin niya. Kaya nga po, naiinis ako sa kanya eh. Ang totoo, Nay, gusto kong sabihin kay Kenneth ang lahat. Abay, bago mo gawin yon, ihanda mo muna ang sarili mo sa maaaring maganap. Napasyal ka, Talia. Pasensya na ha kung naabala kita, Kenneth. Ay, hindi ka abala. Kaibigan ka ng mahal ko, kaya kaibigan na rin kita. Kenneth, Oh, bakit parang malungkot ka? May problema? Sabihin mo, baka makatulong ako. ang bait mo talaga. Wala akong problema. Pero, ikaw, meron. Ano? Anong ibig mong sabihin? Maaring hindi ka maniwala sa akin, pero totoo ang sasabihin ko. Kenneth, hindi ka talaga mahal ni Cindy. Niloloko ka lang niya. Talia, ano bang pinagsasabi mo? Totoo yun. Inamin niya sa akin. Pera mo lang ang gusto niya. Hindi ko akalaing magagawa mo siraan si Cindy sa akin. Kenneth, hindi ko
siya sinisiraan. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Oh, siya nga ba talagang may hangad sa pera ko o ikaw? Baka naman gusto mong mahulog ang loob ko sa'yo. Nang sa ganon, ikaw ang ligawan at pakasalan ko. Hindi nagkakamali ka. Alam ko mahirap ka lang kumpara kay Cindy. Kaya maaaring yun nga ang hangad mo. Mahirap nga lang ako. Pero malinis sa kalooban ko. Hindi ako sa Kim. Hindi ko magagawa ang kinilang hindi akin. Umalis ka na. Ayoko nang marinig pang mga sasabihin mo. Alis na! Ah, ikaw pala, Cindy. Ragya! Ah! Cindy! Traitor ko! Cindy! Bakit mo sinasaktan ang anak ko? Traitor ang anak niyo, Aling Carmina? Akala ko kaibigan ko siya. Yung pala ipapahamak niya ako kay Kenneth? Mali naman kasi ang gagawin mo. Sisirain mo buhay niya para lang mabuo ang sayo. Yaita! Dapat ako pa rin yung banigan mo. Dahil ako ang kaibigan mo. Buti na lang hindi naniwala sa'yo si Kenneth, kaya napahiya ka. Hindi sa kinakampihan ko ang anak ko. Pero hindi talaga tama ang gusto mong gawin. Wala na kayo doon. Mula ngayon, hindi ko na kayo kikilalaning lahat. So anak, malungkot ka na naman. Bakit? Naiisip mo na naman sina Cindy at Kenneth. Kung maaari ko nga lang sanang ipakita sa kanya ang laman ng puso at isip ko. Malalaman niya hindi ako nagsisinungaling. At maililigtas ko siya sa kapahamakan. Kapag naipakita mo sa kanya yon, malalaman na rin niyang mahal mo siya. Nay, Anak, babae din ako. Nanay mo pa. Kahit isang beses ko palang nakita si Kenneth, alam ko nang mahal mo siya. Sayang nga lang, maling babae ang minahal niya. Pero may magagawa ka pa para matulungan siya. paano po? Ipakiusap mo sa Diyos na tulungan siya. Kahit na hindi para sa'yo, kung hindi para sa kanyang sariling kaligtasan. Daddy, mukhang mahalagang sasabihin niyo sa akin, ha? Tama ka, anak. May problema po ba sa business natin? Wala iho. Pero, sa buhay mo may problema. Ako? Anong ibig niyo sabihin? Aminin ko, narinig ko mga sinabi sa iyo noon ni Talia, ang best friend ng nobya mo. Kaya pinasubaybayan ko si Cindy. Ginawa niyo yun? Oo, para sa iyong kapakanan. Naisip ko, wala namang mawawala kung susubaybayan ko si Cindy. At wala kayong nalaman, di ba, Daddy? You're wrong, son. Aho? Nakikita mo hawak kong sobrang ito? O yan. Nariyan ang mga larawan ng nobya mo. Nakasamang sweet na sweet ang isa pa niyang nobyo na nagngangalang Brandon. Hindi. Hindi, Daddy. I'm sorry, son. Pero totoo ang mga sinabi ni Talia. Pineperahan ka lang ni Cindy. Brandon, honey. Halika na. Nakahanda na pagkain. Kain na tayo. Ang bango ah. At saka, wow. Parang ang sarap naman niya. Siyempre naman. Basta't nandito ako sa apartment na inuupahan natin, palagi kitang ipagluluto para naman ganahan ka at marami kang makain. Talagang kaganahan ako. Lalo na sa'yo. Ano ka ba? Mamaya na yan. Kakain pa tayo eh. Unahin muna natin yun. Makakapaghintay naman ang pagkain. Ay, Brandon. Mamimiss kita. Dahil nadalang lang ang pagkikita natin.
Magkasal na kayo ng pangit na si Kenneth, ha? Oo nga, no? Dahil syempre, kailangan papaniwalain ko siya sa drama ko. Oo nga. Para makakuha ko ng maraming pera sa kanya. Ayun eh. Ay! Kenneth! Mausay ka talaga sa kalaban, Cindy. Napakasakit nitong ginawa mo sa akin. Minahal kita. Pinagkatiwalaan. Yung pala, hindi ka naman karapat-dapat. Kenneth, sandali. Magpapaliwanag. Tama na! Ay! Hindi na kita paniniwalaan, pataksil ka. At wala na rin kasalang pang magaganap. Bakit ka nalulungkot? Nananaig pa rin ba sa iyo ang damdamin sa taksil na babaeng yan? Hindi po, Daddy. Ang totoo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakaligtas sa pagkasira ang buhay ko. Tama yun. Nalulungkot po ako dahil naiisip kong masasakit na salitang binitiwan ko kay Talia. Iniya ko siya ng gusto, yung pala. Siyang nagsasabi ng katotohanan. Hindi pa naman huli, anak. Bakit hindi mo siya puntahan? Humingi ka ng paumanin sa kanya. Palagay nyo, mapapatawad niya ako? Sa ilang ulit kong pagkakita sa kanya, masasabi kong mukha siya mabait at ang pagmamalasakit niya sa iyo ay nagpapakita lang na mabuti ang kanyang kalooban. Kaya naniniwala ako, mapapatawad ka niya. Kenneth, Ako nga, Talia. paano mo nalaman ito amin? Nagtanong-tanong ako sa ibang kaibigan niyo ni Cindy hanggang sa matuntun ko ito. Anong kailangan mo? Wala na kami, Talia. Ha? Dahil sa mga sinabi mo, sinubaybayan si Cindy ni Daddy hanggang sa mabisto niyang lahat ng mga ginagawang panluloko sa akin ni Cindy. At nahuli ko rin sila ni Brandon. Ganun ba? At least ngayon, alam mo nang hindi ako nagsisinungaling. Oo. Kaya nga, pinagsisisihan ko ang lahat ng sinabi kong masasakit. I'm sorry, Talia. Kalimutan mo na yun. Wala naman akong galit sa'yo. Sana maging magkaibigan pa rin tayo kahit wala na si Cindy sa pagitan natin. Ang ganda ng ngiti ng dalaga ko, ah. Alam ko na. Dahil yan kay Kenneth? Sinunod ko po ang sinabi niyo, Nay. Inihingi ko po siya ng tulong sa Diyos. At natupad naman ang pakiusap ko. Iniligtas po siya ng Diyos sa kapahamakan, sa kamay ni Cindy. Dahil walang hindi kayang gawin ng Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Ano nga palang balak mo ngayon? Makikipagkaibigan pa rin po ako kay Kenneth. Mabait naman po siya Paano kung ligawan ka niya? Alam ko na po ang gagawin ko, Nay. Alam ko na. Ilalapit ko uli sa Diyos para tama lamang ang aking maipasya. Pumapanig sa katotohanan ang matalinong nilalang at sa bawat gawa niya ay ang Diyos ang gabay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas,
Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.